ang gagawin natin ngayon ay isang restaurant, isang kitchen actually, sa isang restaurant sa Parañaque. Okay? So, thank you and samahan nyo kami. Simulan na natin ito. So, ang unang process natin na ginawa dito ay concrete grinding. So, sa lahat ng project naman natin, ito yung una natin ginagawa, yung concrete grinding. Yung concrete grinding na to is, ang silbi nito is, ipe-prepare natin yung surface. So, bubuksan natin yung pores nung sahig, nung concrete, para pagkapasok nung epoxy is mas madali siyang titigas. Dito sa project na to, very special to kasi freshly poured yung concrete. So, bagong-bago yung concrete and hindi na makapaghintay yung client, kailangan na nilang gamitin yung area. So, si contractor, kakaboost niya lang ng sahig, ang ginawa namin dito is, unang-una is nilaso namin yung sahig. So, ang tawag doon is concrete neutralizer. And tinutukan namin siya ng madaming fans. Ang pinaka masamang mangyayari dito is yung moisture na natrap sa loob is aangat and magkukos siya ng blisters. So, yun yung pinaka-warning namin doon sa kliyente. Kaso nga, kailangan na talaga nilang gamitin. So, ginamitan namin to ng special primer. So, sa primer pa lang, gumamit na kami ng primer na pwede pang wet, pangbasa yung primer na ginamit namin. Okay. So after namin mag-concrete grinding, primer na natin to using the special primer po namin. Yung special primer na to, ang pinakasilbi niya is it bonds well with oily surface and with wet concrete. So sinubukan natin i-mitigate yung risk na ginawa natin dito dahil ni-rush natin yung pagpatong ng primer. So sana, babalikan namin kayo in the future if maganda yung kinalabasan. Pero for now, of course, maganda yung kinalabasan nito sa una. Lalabas lang naman yung sakit ng mga epoxy talaga is after 7 days or up to 1 month. Pagka nakalagpas ka na ng 7 days to 1 month, halos safe na talaga. So less na yung problems mo. Kailangan mo lang malagpasan yung 7 days to 1 month. Okay. So after natin mag-primer, so ito na, katulad na siya ng other projects natin, mukha na siyang malinis, mukha na siyang naka-primer, magpapati na tayo and magta-top coat na tayo. So gumawa din kami dito ng coving, nagka-coving din tong kitchen na to para yung mga dirt hindi naman siya matrap in between sa corner ng dingding at ng floor. So nag-coving tayo doon sa corners na yon para mas madali siyang malinis in the future. Okay, so after natin mag-coving, nag-top coat tayo. So, pwede ito mag-interchange. Pwede mauna yung top coat, pwede mauna yung coving. Pero para sa amin, ang pinakamaganda talaga is, unahin mo na muna yung coving bago mo siya top coatan. Pero pagka, kunwari, no choice ka na, may may flooring ka na, pwede mo naman i-coving pa din. Mas madali pa din siyang malinis. Oh. So, after nun, yan, nakapag-top coat na tayo. Ito na yung finished product. So, may picture tayo dito, ipapakita namin sa inyo. Okay? So, punta na tayo sa mga comments natin. Ayan. Sir Calmado Channel 5157. Plus star kayo, boss. Ask lang sana ako if yung clear na ginamit nyo, ilang square meter po ba ang kayang i-cover niya sa 1 liter na clear? Thank you. At sana mapansin at masagot from Mindanao. Uy, thank you, Sir Calmado. Okay. So, sa clear, ang kaya i-cover ng 1 litro is, ang advisable namin is mga 1.5 liters per 1 square meter. Mali. 1.5 square meter pala per liter. Yan. 1.5 square meter per 1 liter. Ang average talaga natin pagka nagde-design tayo is 1 square meter per 1 liter. Pero pagka kasi clear, para hindi tayo maging cloudy, kasi pagka sobrang kapal niya, medyo hindi siya ganun kalinaw. Ang ginagamit natin is 1 liter per 1.5 square meter. Okay? So, Broken Wings TV 7659. Hindi po ba madaling magasgas yan at malikabok pag hinasa yan?
magkano po per square meter? Okay, sa unang tanong nyo is, yes, maalikabok pagka hinasa. So, hindi namin ina-advise na kailangan nyo pa din mag-vacuum pagka naghahasa kayo. Kami nag-vacuum kami para naman hindi masyadong dusty yung surface. And magkano po ba siya per square meter is, pinakamaganda dyan is message us on our Facebook page, Instagram page, DM us doon at tatanungin kayo talaga dyan basically kung ano yung mga flooring condition nyo, kung gaano kalaki yung sahig, tapos kung gaano na, ano ba yung gusto nyo, kung may design, kung plain, or kung clear lang, doon mas maganda masasagot kayo lahat. Okay? So, Arian, Sarah, Hoa, Ka-Arianeth. Ang haba. 3196. If mag-DIY, sir, baka pwede po gawa kayo saan pwede orderin mga mixing. Mga anong gagamitin at saan po mabibili para gusto ko mag-DIY. Okay. So, Ma'am Arian, yes. Meron tayo dyan sa mga Lazada. May shop kami dyan. You can search for us on the shop sa Lazada and sa Shopee. Search yung Majestic Chemicals. Nandun yung mga gagamitin. And may mga videos kami dito sa YouTube. So, lahat from start to finish, yung mga gagamitin nating mga materials. So, depende sa project nyo, you can search us at this channel. So, subscribe na din kayo. Total, nandito na din naman kayo at i-search nyo. Okay? So, Sir John Ford Anisco, yan. Sir, good day. Wala po bang bagong training schedule? Yan, meron tayong training. Monthly po ang training natin. So, usually, 3rd or 4th week of every month, kailangan nyo na mag-message sa amin or makikita nyo para makapag-sign up na kayo. So, I suggest, habang napapanood nyo itong video na to at gusto nyo nang mag-sign up, please sign up na. Pagka nagiging interesado kayo sa resin, dahil doon, ang madidiscuss natin from floors, countertops, pati yung mga river tables, saka maliliit na crafts. Lahat yan, lahat ng gusto mo sa resin, madidiscuss sa ating training. So, don't forget to sign up. Just search Majestic Chemicals Industries on Facebook, Instagram. I-message po kayo doon at may mag-reply sa inyo for the training schedules and kung ano yung mga kailangan yung gawin para makasali sa training. Okay? So, thank you guys and thank you sa mga comments nyo. If may mga tanong pa kayo, just please comment down below. Sasagutin namin sa aming next video. So, thank you and yan, all I can say is, mapapamajestic ka sa ganda.